Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa Don Robert Ramiro Live. Ang programang ito ay maghahatid sa inyo ng mga napapanahong isyung panlipunan na sa layuning magpaalala sa mga lingkod bayan na nakakalimot o kaya ay naisasantabi na ang angkop na pagganap ng kanilang mga tungkulin sa bayan at mamamayan. Hindi layunin ng programang ito ang mag-udyok ng galit sa kaninuman o kaya ay maging kasangkapan sa paninirang puri sa lahat ng karakter na sa loob ng impormasyon na ating tatalakayin ngayon. Sapagkat ang ating paksa ngayon ay kung paano niyong nababasa ang nasa screen, ay siya nating tatalakayin kung bakit na-postpone ang pagdalo ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal. Ano nga ho ba ang dahilan? Pinagpaliban ng Senate Blue Ribbon Committee ang hearing dahil hindi pa di umano na isusumiti ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang kanyang sworn affidavit o sinumpaang salaysay at iba pang dokumento na magiging basihan ng pagtatanong ng committee. Sinabi kasi ni Senador Ping Lacson na hihintayin muna niya ang formal na testimonya bago isalang si Manong Chavit sa pagdinig. Ano naman ang tugon ni Governor Singson? Dala-dala ko na lahat eh. Ang isusumiti na sworn statement affidavit noong itinakdang petsa ng pagdinig. Pero sabi niya sila ang nag-postpone. Ay naku, dapat daw ay nasa kamay na ng komite ang mga hinihinging dokumento na at isa pa ay mapirmahan na ang partial report ng committee at sila'y nakapirma na yung mga miyembro ng BRC para di umano'y maipasa na sa ombudsman. Dito umangal yung mga miyembro yung 17 ng mga miyembro ng Blue Ribbon Committee maliban doon sa 3 na pumirma sina Senador Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan at Juan Aquino. Meron pa ba? Habang yung 17 ay hindi talaga pumirma dahil partial pa lang ang nasabing report. At batay sa impormasyon na ating nakalap mga kaibigan, para di umano maiwasan ang singitan. Ano yung mga singitan na tinatawag nilang addendum. Pag napirma na nga naman yung committee report, yung kalahati, pwede sila magdagdag. Isisingit yung iba. At maliban diyan, ay hindi ho isinama o kaya ay libre na sa investigasyon si dating House Speaker Martin Romualdez. Sana ito ay may kaugnayan sa flood control anomalies. Sino may pagkukulang dito? Ayon kay Manong Chavit. Ang sabi niya maaga pa lang puspo na kagad. Hindi naman ako umaatras. Handa akong tumistigo kontra flood control investigation. Oo nga, bakit pa? Nang dahil lang ba doon sa
Dahil ba doon, kailangan munang mabasa ng committee yung affidavit at kailangan din mapirmahan lahat ng mga senador yung partial report ng committee para maipasa na ang nasabing report sa ombudsman. Ito ngayon, ayon pa kay Manong Chavit, handa ako makipagtulungan sa investigasyon eh. At umaasa itong si Manong Chavit na imbitahan muli sa committee ni Senador Ping Lacson. Para magbigay dinaw kung matutuloy sa Abril 14, bukas yun, Martes yun, pag-resume ng committee hearing ng BRC kahit hindi pa nalagdaan ng lahat ng mga senador ang partial committee report. Kasi sa obserbasyon ni Mang Juan, mga kaibigan, ay pag-aaralan daw muna ng BRC ang gagawing depensa sa sinumpaang salaysay ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson para magawa ang pag-delay at makapangalap ng mga karagdagang impormasyon o ebidensya base sa aligasyon na ugnay sa flood control project scam. Ay, nako. Natatawa lang ako, Senador Ping. Huwag kang magagalit. Hindi ko kami naninira dito. Sinasabi natin dito ay base lamang sa ating nababasa. Kaya daw tumanggi si Manong Chavit na ihayag ang nilalaman ng kanyang affidavit dahil para hindi daw siya maunahan sa detalye. may puntos ka dito, may tama ka dito. Sige nga Rod. May isa mo doon. Nais niyang ilahad sa committee ang nilalaman ng kanyang affidavit at ayaw niya itong preempt. Ayun ang dahilan. Kaya ayaw niyang isapubliko yung laman ng kanyang affidavit. Kaya talagang ang pinakapunto rito ay hinihintay ni Manong Chavit kung kailan siya iimbitahang muli ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson para nga ay isapubliko, isiwalat sa nasabing Blue Ribbon Committee hearing yung laman ng kanyang affidavit. Sapagkat medyo senior citizen na rin, maaaring merong kasabihan para naman makapag-ambag ng kabutihan sa ating sa mamamayang Pilipino, sapagkat sinasabi, life is fragile and power is temporary. So dapat stay humble, spread kindness, and always choose to do good. Yan ho ay ang nais nating ipaabot ng palatuntunan ito at hindi ko may sasantabi at malimutang banggitin. Itong sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang sabi niya ay habang may Pilipinong nangangailangan ng tulong, ay patuloy kaming magsusumikap na ipaabot ito. Hindi kami titigil sa pagkilos hanggang maramdaman ito ng bawat tahanan o mga Pilipino. Sana hindi kami mabudol ang sambayan ng Pilipino
At wag na kayong magtipid ng inyong tulong sa inyong kapwa-tao. Sapagkat gaya ng sinabi natin kanina, life is fragile and power is temporary. Kaya kung bakit love at first sight, ang background ng music natin, ang ibig lamang sabihin o ipahiwatig ay mayroong pagmamahal ang bawat una at papuri na inyong naririnig habang pinanonood ninyo ang video ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung maaari lamang ay mag-like kayo o kaya paki-share ang ating video ng inyong nakadaupang padat sa pagkakataon ito. Sa Don Robert Ramiro Live, walang iba, yours truly, Don Robert Ramiro.